men are blind, they are all without knowledge. They are all silent dogs. They cannot bark, dreaming, lying down, loving to slumber. No? Tinawag ni Abayahawa ang ibang mga bansa upang salakayin, wasakin ang kanyang bayan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. At sinabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman, para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila ay magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Kanino po ito? Kung nakikita ni hindi, mga kapatid, malinaw sa ating panahon Alam natin ang history na ang Uper, dito po tumakbo ang 10 tribes. Dito tumakbo po sa nakita po natin sa history ni Pagpigapita na merong mga priesthood o kahanim na dumating dito, kay Merari, di ba alam natin lahat 'yan. Alam natin lahat 'yan. Kaya malinaw po na itong lugar na ito, ang Pilipinas o ang Uper, ay lahi ni Levi, lahi ng Yasharal. Ang nangyayari po, lason po ng doktrina ang buong kapuluan ng Uper. Mapalad tayo dahil tayo yung pinili ni Aba. Ang tinutukoy niya dito, itong Uper, or sa atin, kasi nangyari din sa atin ang paglilinis. Inalis din ni Aba sa atin mismo ang paglilinis. Kaya makikita natin yung, simula muna tayo, yung inalis ni Aba dito, yung first batch, nila Simre, nila sino pa, mga kasunod. Kita natin, ang mga diwa nila, inalis po yun ng ating dakilang Abayahawa. Mga irresponsableng pinuno, ano daw ang kanilang tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Ang sinabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Itong panahong ito nung kay Simri, talagang wala pa Wala pa. Yung ang ating aral na sinusunod doon kay Oichi pa. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila ay magyabang at mangarap at ang ibig ay laging matulog. Parang literal makita natin mga kapatid, noong mga panahon nun, hindi ibinuhos ni Aba ang aral na natutunan natin ngayon. Inalis sila. May mga ibang inalis pa rin ng ating dakilang Aba, So pasok tayo dito mismo sa kingdom na nilinis tayo. Pero ang tinutukoy din dito mga kapatid, malinaw po na itong bansang Uper. Tingnan natin, puro doktrina ng relihiyon ang nandito sa atin, Kaya tinawag ni Abayahawa ang ibang bansa upang salakayin. Sino na ba pumasok dito? Mga Espanyol, Japanese, itong Amerikano, Chinese, tangka rin tayo, meron din tayong girian dito, Kaya ipapahintulo talaga itong panalangin natin na tayo naman hindi pababayaan ng Abay, naniniwala ako kakalooban ng Aba, wala po tayong magawa kung ano ang kanyang plano upang ang idolatry, itong mga idolatros na ito mapuksa, Kaya nakakunikta po ang pangyayari sa ating bansa dito po sa salita ng ating dakilang Abayahawa, Tinawag ni Abayahawa ang ibang bansa sa lakayin, kaya hindi po kaduda-duda at hindi po maging bago sa atin kung nangyari man sa ating kasaysayan na talagang niluray tayo ng mga dayuhan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Sabi niya, bulag ang mga pinuno at dapat magpaalala sa mga tao. Kasi marami pong mga leaders diyan, pastor, pari, alam nila na mali. Unang-una po, ang patunay, nag-away-away nga sila Ibig sabihin, walang tama diyan. Kasi silang lahat, ang sabi, ako ang tama, kami ang tama. So silang lahat, pero isa po ang kanilang paniniwalaan. Malinaw po mga bulag ng mga pinunong ito. Kaya ipahintulot talaga ni Aba. Wala silang nalalam, para daw silang, ano daw ang kanilang kalagayan? Para daw mga aso na hindi marunong tumahol, ang alam lang nila ay
magyabang at mangarap ng ibig ay laging matulog. Sabihin nila, abay, ganito na talaga kami. Dito kami ipinanganak, dito na kami mamamatay. No, mga ganong rason, mga kapatid. No? Tayo ang kalagayan natin, hindi po. Napaka-saya natin dito sa kingdom. No? Kaya may nagtanong, ilan na ba kayo sa kingdom? Mga worshiper, kunti lang kami. Proud kong sasabihin niya. 9, sabi dito na tinatawag ni Abayahawa ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan. Tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. At sabi niya, bulag ang mga pinuno at dapat magpapaalala sa mga tao, wala silang nalalaman para silang mga asong hindi marunong tumahol. So yun po yung katayuan ng nangyari sa bansa natin. Sa 11, para silang asong gutom. So ibig sabihin, no, ang gusto lang ay kain, ang gusto lang ay kita, ang gusto lang ay yung para kanilang sarili. Nangyari po yan, mga kapatid, hindi po lingid sa atin yan. Lahat ng relihiyon halos po ganun. Doon po tayo galing, no? Tayo po yung mga ligaw dati at hanggang ngayon sila po ay nagpakaligaw, no? Mga walang kabusugan. Sila yung mga pastol na walang pangunawa, no? Nagpakilala na nga, naririnig na nila sa irin na nandiyan na tayo, no? Ang kanilang gagawin ay ano yan, kulto yan. Ang kanilang mga katwiran, wala, sarado na ang kanilang isip. Sabi nila, ginagawa nila ang anumang magustuhan. Kung ano lang gusto nila, ganito kami, ganyan kami. Tinan mo, si Eli Soriano na lang, ang sabi, merong darating na mga grupo na magpakilala, no, sa YHWH na yan. Alam naman ng mga dating daan na nandito na tayo, pero sumunod ba sila? Di ba hindi? Meron nga tayong kasamahan dito na dating daan dati, nagiging ano pa kasama niyo Bro Rico dati, alam natin sa Cavite, si Bro, sino yon? Kung magpatotoo, kung gaano tayo gano'n na lang. Pero tingnan mo, nabayaran lang. Umalis. Rudolph ba yun? Cavite yun Dating daan yun. Kaya ang sabi, mayroong grupong darating na magpakilala sa pangalan ng Dakilang Aba. Dumating na nga tayo, nakapasok na siya. Pero anong nangyari? Wala, kunting suho lang nandoon sa iba na namang grupo, no? Mas sila yung mga pastol na walang pangunawa. Walang pangunawa, walang pagmamahal sa Dakilang Aba. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Halos lahat ng relihiyon ganun. Mapa-Katoliko, mapa-Jehovah's Witness, mapa-Mormons, mapa-Born Again, mapa-dating daan, mapa-Oneness, no? Lahat ng yan, sila po ang tinutukoy ng salita na ito, ng versikulong ito, no? Ginagawa lang nila anumang magustuhan nila at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Hindi nga nila naintindihan ang tithes and offering. Galing po tayo diyan, no? Hindi nila magawa-gawa ang offering, no? Kahit ipapaunawa diyan ang mga offering ay pag-aalay, sabihin nila wala na kasi si Kristo na yan. Wala na yan, dating ano na yan, anino na lang yan. Sinusunod nila si Pablo. Anino na lang yan, si Kristo na ang alay, tanging alay, no? Si Kristo na, hindi na kailangan ng mga hayop. Pero ang sinasabi ni Aba, ang pag-aalay ay forever kung gagawin yan, hindi yan mawawala. O tinan mo sila, ang magustuhan lang nila, ang kanilang iniisip, ang kanilang sariling kapakanan, no? Ang sabi nila, hali kayo at kumuha kayo ng alak, uminom tayo hanggang mayroon. Mag-inuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. Ito po yung mga rason, ito po yung mga panindigan ng mga taong liko, mga leader na liko. Kahit ipakilala pa natin sa kanila ang Abayahawa, no? Hindi nila tatanggapin yan. Kaya nga ang sabi rito sa umpisa pa lang, mga irresponsableng pinuno, kaya hayaan, no? Pinatawag ni Aba ang mga mananakop upang sakupin kasi nagpakabulag sila, no? Kung si Rizal nakipaglaban, itong bansang ito, no, na nakita yung pangyayari sa ating bansa ay kasama yan sa pagkilos ng ating Dakilang Abayahawa.
Yahawa. Ano man ang mangyari, tandaan po natin tayong mga treasured position na nandito po sa kanyang kaharian, ipanatag po natin. Ipanatag po natin ang ating kalooban. Magtiwala po tayo sa ating dakilang Aba. No? Itong mga relihiyong ito, no? Meron pong panahon para sa kanila. Dalangin natin na ating mga mahal sa buhay ay makakasama po. Pangako naman ni Aba yan. Mga mahal natin sa buhay, kasama yan. Kung ang mga foreigner po, ang mga dayuhan ay meron pong puwang o lugar dito sa kaharian ng Aba, mas ganun din po sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak, mga anak na wala pa po dito. No, patuloy po lang natin. Huwag kayong magsawa sa panalangin, mga kapatid. No, na ipagkatiwala natin kay Aba. Kung tayo nga pinili ni Aba sa tamang panahon. So meron pong isa rin po sa nakikita ko mga kapatid itong sa mga dayuhan, may oras pa naman tayo. Itong mga plano natin sa Kingdom, malaking bagay po ito. Itong Koy TV, itong YouTube channel natin sa mga kanta, itong gagawin natin sa darating pagkatapos ng Hayakal. Maaring ang pag-iri nito ay malaking impact po ito sa social media. At ako po yung naniniwala na maikling panahon talagang itong Isaiah 56 mangyari po. Kung paano tayo tinipon, may pangalawang wave na gagawin ng Aba sa pamamagitan natin. Kaya magtulungan po tayo. Tayong lahat ay tumugon, gawin po nating lahat ang paggalang, pagmamahal, pagsunod sa kanyang kautusan. At nagawa po natin mga kapatid. Nagawa po natin. Kaya patuloy po nating lalo na ang offering, wag po nating kalimutan ang mga offerings ni Aba sa mga kapistahan, itong daily offering natin sa ating dakilang Aba. Ipagpatuloy po natin yan kasi ang sabi ni Aba, nagagalak siya sa mga handog natin at tinatanggap niya ang ating mga handog sa Kanya. Kaya purihin po ang dakilang alahaya ng ating Aba Yahawa sa Kanyang mga salita. Ang masabi ko, napakapalad nating lahat dito sa kaharian kasi sa atin po ipinaunawa. Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Aba. Bawat isa sa atin, kahanim, levita, mga leaders, mga treasured position ng Aba, pantay-pantay ang pagpapala ng Aba sa pagkaunawa sa kanyang salita. Ipagpatuloy po natin mga kapatid, ang kabanalan na nais ng Abang makita sa ating buhay. Patuloy po natin gagawin yan. Ang papuri po, pagluwalhati at pagsamba, patuloy pong sa iyo lamang, aming alahaya, Aba Yahawa. Nagpapasalamat po kami sa banal na pag-aaral ngayon na natapos po namin na natuto po kami sa kabila ng mga pagbaba ng internet. Malinaw po ang mensahe mo, aming dakilang Ama, na pinaabot sa amin. Nawa po ito'y patuloy na tumimo sa puso at diwa ng bawat isa at patuloy po kaming lalong magtiwala sa iyo, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Salamat po sa iyong kabutihan, patuloy po na pinagkaloob mo sa bawat isa po ng iyong mga pinili. At aming dalangin po, pagtulog namin mamaya, ang kapayapaan at panibagong lakas, pagising namin sa araw ng bukas. Salamat po Ama sa lahat-lahat ng ginawa mo sa amin. Ito po ang aming dalangin. Patuloy sa iyo lamang ang pasasalamat at pagpupuri, pagtitiwala, pagluwalhati ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Aba Yahawa, Yada. Sa kanyang mga piniling bayan, ang Yasheral, ito po ang sabi ng ating Ama. Sabihin ninyo sa kanila, pagpalain at pakaingatan kayo ni Aba Yahawa. Sumainyo ang liwanag at ang pagmamahal ni Aba Yahawa at manatili sa inyo si Aba Yahawa at bigyan niya kayo ng kapayapaan. Sa gayon na ilalagay ng mga kahan sa mga Yasheral ng aking pangalan at ganap po silang pagpapalain. May the blessing of Aba Yahawa be upon you all, to your family and to all your loved ones. May He give you rest tonight and energy for the remaining days. Maraming salamat po.